Alam nyo, sa dami-dami ng mga bayani sa kasaysayan ng Pilipinas, marami sa kanila ang tila nakakalimutan na. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa kanila, si Eugenio Daza. Siya yung general sa likod ng isa sa mga pinakasikat at marahil pinaka-controversial na kampana sa bansa. Samahan niyo akong alamin ang kwento sa likod ng mga kampanang ito at ng general na nagpatunog sa mga ito para sa kalayaan. Pero bago tayo dumiretso sa kwento niya, isipin muna natin to. Ano nga bang nagtutulak sa isang ordinaryong tao, isang taong tulad mo o tulad ko, para gumawa ng isang bagay na pambihira? Yan ang tanong na susubukan nating sagutin habang binububaybay natin ang buhay ni General Daza. Sa aking hudyat, ang mga kampana ng Balanggiga ay tutunog hindi para sa dasal, kundi para sa kalayaan. Grabe no? Napakalakas ng mga salitang yan mula mismo kay Eugenio Daza. At yang mga salitang yan ang naging simula ng isa sa mga pinakamadugo at pinakamatagumpay na sorpresang pag-atake sa kasaysayan ng digmaang Pilipino-Amerikano. Okay, so unang bahagi, ang hudyat ng kampana. Silipin natin yung pinaka-epic na moment sa military career ni General Daza, ang Balanggiga Encounter. Tandaan nyo tong lugar at petsyang to. Balanggiga, Samar, September 28, 1901. Dito mismo, sa araw na ito, may nangyaring isang bagay na babago sa takbo ng kasaysayan natin. So, ilagay natin ang sarili natin doon. Isipin nyo, ganito yung eksena. Isang bayang sinakop na. Yung kalaban, isang hukbong Amerikano, mas malakas, mas kumpleto sa gamit. At ang mga Pilipino, nasa bingit na, halos mamatay na sa gutom at pang-aabuso. Ngayon, ikaw ang tatanungin ko, kung ikaw yung nandun, yung bayan mo sinakop, yung mga kababayan mo nagugutom, anong gagawin mo? Hahayaan mo na lang ba? O lalaban ka? Yan yung napakatinding dilemang hinarap ni Daza. Pero, teka muna. Para mas maintindihan natin yung desisyon niya, kailangan muna nating kilalanin kung sino ba si Eugenio Daza bago pa ang lahat ng to. Paano nga ba ang isang guro sa classroom ay napunta sa gitna ng giyera? Tingnan nyo to, si Eugenio Daza, pinanganak noong 1870 sa Borongan, Eastern Samar. Nagsimula siya bilang isang respetadong guro, may sariling pamilya. Kumbaga, tahimik ang buhay. Pero noong 1896, sumali siya sa katipunan. At by 1899, isa na siyang commander. Malinaw na mas matimbang sa kanya ang pagmamahal sa bayan kaysa sa personal na kapayapaan. Okay, balik tayo sa Balanggiga. So yung tanong, paano nila nagawa yon? Paano tinalo ng isang dihadong grupo ang isang mas malakas na puwersa? Well, himayin natin yung napakatapang at napakatalinong plano ng general. Ang plano sa totoo lang simple pero brilliant. Una, pagbabalat kayo. Daan-daang kalalakihan ang nagpanggap ng mga simpleng manggagawa. Ikalawa, pagtatago. Yung mga armas nila, karamihang bolo, saan tinago? Sa loob ng mga kabaong. Sino mag-aakala, di ba? Ikatlo, infiltration. Ginamit nila yung mga babae at mga bata para pakalmahin ang mga Amerikano para di sila maghinala. At ang panghuli, ang hudyat. Isang kalimbang lang ng kampana ng simbahan at taktumod ng atake. At yung atake, naging isang malaking tagumpay para sa mga Pilipino. Isang bagay na halos imposible. Pero, alam nyo, sa bawat tagumpay, lalo na sa giyera, may katapat na halaga. At dito, naging sobrang bigat ng kapayagan. Pag-usapan natin yung nangyari pagkatapos. Mahalaga to, kailangan nating tingnan yung pangyayari sa dalawang panig. Para sa ating mga Pilipino, ito ay isang heroic uprising, isang marangal na pag-aalsa para sa kalayaan. Pero para sa mga Amerikano, ito ay isang treacherous massacre, isang patraidor na pag-atake, sabi nila. Dalawang panig ng iisang barya. At dahil tingin nilang traiduran yon, naging brutal ang ganti. Pakinggan nyo lang tong nakakakilabot na utos ni General Jacob H. Smith. Ayoko ng mga bilanggo. Gusto kong pumatay at masunog kayo. Mas marami kayong patayin at sunugin, mas ikasisi ako. Nakakapanindig balahibo. At yung utos na yan, sunod nila. Ang sumunod na March Across Summer ay naging isang malawakang kampanya ng paghihigante. Walang pinili, sundalo man o sibilyan. Ang buong isla, ginawa nilang isang howling wilderness sa sarili nilang salita. At bilang tropeyo ng digmaan, bilang simbolo ng kanilang pag-aante, kinuha ng mga sundalong Amerikano ang tatlong makasaysayang kampana mula mismo sa simbahan ng Balanggiga.
Pero ang kwento ni Daza hindi nagtatapos sa dugo at tigman. Sa huling bahagi ng ating talakayan, tingnan natin kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos ng lahat. Paano siya naging tagapagtayo ng bansa mula sa pagiging mandirigma. Sa huli, pinili ni Daza na sumuko. Hindi dahil duwag siya, kundi para matigil na ang pagdanak ng dugo. At pagkatapos nun, siya pa ang naging kauna-unahang halal na gobernador ng Samar. Naglingkod din siya sa First Philippine Assembly at ginugol ang buong buhay niya para itayong muli ang kanyang komunidad. So yung paglilingkod niya, hindi lang sa battlefield. At yung 3 kampana, mahigit 100 taon. Isipin nyo yon, 1 siglo. Walang tigil ang Pilipinas sa pakikipaglaban sa diplomatikong paraan para maibalik lang ang mga kampanang yun ang simbolo ng katapangan ng Balanggiga. At sa wakas, noong 2018, pagkatapos ng napakatagal na paghihintay, umuwi na rin ang mga kampana. Nagbalik na sila sa kanilang tahanan. Isang napakagandang tagumpay na nagpaparangal sa lahat ng sakripisyo. Siguro, kung may isang pangungusap na maglalarawan sa buong buhay at pakikipaglaban ni Daza, baka ito yon. Lumaban ako hindi para sa karangalan, kundi para sa isang kinabukasan kung saan ang aking mga anak ay makakatayo bilang kapantay na ang kanilang kalayaan ay tumutunog ng kasing linaw ng ating mga kampana. Kaya, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Paano nga ba dapat alalahanin ng kasaysayan ang isang taong dahil sa isang desisyon ay nagdala ng isang napakagandang tagumpay, pero kasabay nito ay nagdulot din ng isang napakabigat na kabayaran? Yan ay isang bagay na, tayo na siguro ang kailangang sumagot sa ating mga sarili. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.